Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. Today is November 27, 2024. Ipagpatuloy ko po ang pagbasa dito sa dalawang hari mula sa ikalimang kabanata. Unang versikulo hanggang 27. Nandito na po tayo at ating alamin itong kasaysayan ni Naaman. Pinagaling ang sakit sa balat ni Naaman. At may amazing na nangyayari po dito mga kaibigan, mga kapatiran ko kay Kristo. At basahin ko na po sa unang versikulo. Iginagalang ng hari ng Aram si Naaman na pinuno ng kanyang hukbo dahil pinagtagumpay ng Panginoon ang Aram sa pamamagitan niya. Matapang siyang sundalo pero may malubhang sakit sa balat. Noong lumusob ang mga sundalo ng Aram sa Israel, may nabihag silang dalaga na naging alipin ng asawa ni Naaman. Isang araw sinabi ng dalagita sa kanyang amo, "Kung makikipagkita lang ang amo kong si Naaman sa propeta na nasa Samaria, paggagalingin siya nito sa sakit niya sa balat." Pumunta si Naaman sa hari at sinabi niya ang sinabi ng dalagita na mula sa Israel. Sinabi ng hari ng Aram, "Lumakad ka, dalhin mo ang sulat ko sa hari ng Israel." Kaya umalis si Naaman na may dalang regalo na 350 kilong pilak, 70 kilong ginto at 10 pirasong damit. Ito ang mensahe ng sulat na dinala niya sa hari. "Ipinadala ko sa iyo si Naaman na aking lingkod para pagalingin mo ang sakit niya sa balat." Nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, pinunit niya ang damit niya at sinabi, "Bakit ipinadala niya sa akin ang taong ito na may malubhang sakit sa balat para pagalingin? Diyos ba ako? May kapangyarihan ba ako para pumatay at bumuhay?" Gumawa lang siya ng paraan para makipag-away. Nang malaman ni Eliseo na lingkod ng Diyos ang nangyari, nagpadala siya ng ganitong mensahe sa hari, "Bakit mo pinunit ang damit mo? Papuntahin mo sa akin ang taong iyan para malaman niya na may propeta sa Israel." Kaya umalis si Naaman sakay ng mga kabayo at karuwahe niya at huminto sa pintuan ng bahay ni Eliseo. Nagsugo si Eliseo ng mensahe para sabihin kay Naaman na pumunta siya sa ilog ng Jordan, lumubog doon ng 7 beses at gagaling siya. Pero nagalit si Naaman at umalis ng padamog. Sinabi niya, "Akala ko talagang lalabas siya at haharap sa akin. Iniisip ko na tatawagin niya ang Panginoon niyang Diyos at ikukumpas ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking balat at pagagalingin ako." Ang mga ilog ng Abana at Pharpar sa Damascus ay mas mabuti kaysa sa ibang mga ilog dito sa Israel. Bakit hindi na lang ako roon lumubog para gumaling? Kaya umalis siya galit na galit. Pero lumapit ang mga utusan niya at sinabi, "Amo, kung may ipinapagawa po sa inyo na malaking bagay ang propeta, hindi ba gagawin ninyo ito? Pero bakit hindi ninyo magawa ang sinabi niya na maghugas at gagaling kayo?" Kaya pumunta si Naaman sa ilog ng Jordan at lumubog ng 7 beses.
Ayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos, gumaling nga ang kanyang sakit at kuminis ang kanyang balat, gaya ng balat ng sanggol. Pagkatapos bumalik si Naaman at ang mga kasama niya sa lingkod ng Diyos. Tumayo siya sa harap ni Eliseo at sinabi, "Ngayon napatunayan ko na wala ng ibang Diyos sa buong mundo maliban sa Diyos ng Israel. Kaya pakiusap tanggapin mo ang regalo ko sa iyo, Ginoo." Sumagot si Eliseo, "Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon na aking pinaglilingkuran na hindi ako tatanggap ng anumang regalo." Pinilit siya ni Naaman na tanggapin ang regalo pero tumanggi siya. Sinabi ni Naaman, "Kung hindi mo tatanggapin ang regalo ko, bigyan mo na lang po ako ng lupa na kayang dalhin ng aking dalawang mula. At dadalhin mo sa amin. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng mga handog na sinusunog at iba pang mga handog na mula sa ibang Diyos maliban sa Panginoon. Pero patawarin sana ako ng Panginoon kapag sumama ako sa hari na pumunta sa templo ng Diyos na si Remon para sumamba. Dapat lang na gawin ko ito bilang opisyal ng hari. Patawarin sana ako ng Panginoon kung luluhudin ako roon." Sinabi ni Eliseo, "Umalis ka ng payapa." Pero hindi nakalayo si Naaman. Sinabi ni Gehazi sa sarili niya, "Hindi dapat hinayaan ng aking amo na paalisin ang Aramenyong si Naaman nang hindi tinatanggap ang regalong dala niya. Sumumpa ako sa buhay na Panginoon na hahabulin ko siya at kukuha ako ng kahit ano sa kanya." Kaya nagmamadaling hinabol ni Gehazi si Naaman. Nang makita ni Naaman si Gehazi na tumatakbo papunta sa kanya, bumaba siya sa karwahe at sinalubong ito. Nagtanong si Naaman, may masama bang nangyari?" Sumagot si Gehazi, "Wala naman po. Sinugo po ako ng aking amo para sabihin sa inyo na may dumating na 2 binatang propeta mula sa kaburulan ng Ephraim. Pakibigyan ninyo sila ng 35 kilong pilak at 2 pirasong damit." Sinabi ni Naaman, "Oo, narito ang 70 kilong pilak," at pinilit niya si Gehazi na tanggapin iyon. Ipinasok ni Naaman ang pilak sa 2 sisidlan kasama ang 2 pirasong damit. Ibinigay ito sa 2 niyang lingkod at dinala kay Gehazi. Pagdating ng mga lingkod sa bundok, kinuha ni Gehazi ang 2 sisidlan at pinabalik sila. Pagkatapos dinala niya iyon sa bahay niya at itinago. Nang pumunta siya kay Eliseo, tinanong siya rito, "Saan ka nanggaling, Gehazi?" Sumagot si Gehazi, "Wala po akong pinuntahan." Pero sinabi ni Eliseo, "Hindi mo ba alam na ang espiritu ko ay naroon?" Nang bumaba si Naaman sa karwahe niya para salubungin ka, hindi ito ang oras para tumanggap ng pera, damit, taniman ng olibo, ubas, mga baka, tupa at mga utusan. Dahil sa ginawa mong ito, malilipat sa iyo ang malubhang sakit sa balat ni Naaman at sa mga lahi mo magpakailanman. Nang umalis na si Gehazi, nagkaroon nga siya ng mapanganib na sakit sa balat at naging kasing puti ng niyebe ang balat niya.
At ito po ang salita mula sa 2 Hari, mula sa 5 kabanata, sa unang bersikulo hanggang 27. 'Di ba mga kaibigan, amazing 'di ba? Mahirap talaga magsinungaling. 'Pag nagsisinungaling po tayo, talagang merong parusa 'no? Kung sa atin ngayon na sinabing na ligtas na tayo, pero kung totoong meron tayong kaugnayan sa Diyos, magkaroon po tayo ng takot. Takot magsinungaling, takot gumawa ng kasalanan. Lalo na 'pag alam natin na tayo ay tinubos sa ating mga kasalanang ginawa. Iniligtas po tayo. At ayaw ng Diyos na muli tayong gagawa sa mga kasalanang mga karumal-dumal sa mata ng Panginoon. At gaya dito sa ginawa ni Gehazi po, hindi po tumanggap si Eliseo na isang propeta, no? Hindi niya tinanggap ang ibinigay ni Naaman bilang kabayaran ng paggaling niya sa kanyang sakit sa balat. Pero hinabol siya ni Gehazi at hiningian ng ginto at damit. At dahil doon, ang sakit ng Naaman ay napunta kay Gehazi at sa kanyang mga angkan. Kaya yan po mga kaibigan, sa unang panahon din pala no, may mga ganong sakit. At hanggang ngayon, di ba, may mga sakit-sakit sa balat. Kaya mga kaibigan, amazing po ang salita na nandito. At isa din po sa aking maibahagi ay hindi nagpabayad si Eliseo. Siya po ay tunay na lingkod na masasabi ko talagang tunay na lingkod ang isang tao kung siya po ay tumulong sa kapwa, lalo na pag nangangailangan, spiritual ang pagkagaling, no? Kagaya sa atin ngayon, may mga faith healer or mga anumang bagay na about spiritual, no? Pero pinagpirahan po. Ang sabi po ng Panginoon ay kung libreng ibinigay sa atin, libre po nating ibibigay din. Hindi po tayo mag-iisip ng kapalit. Bigay natin ang mula po sa puso, may pagmamahal. At para sa ikaluwalhati ng ating Panginoon, no? Kagaya dito sa nangyari kay Naaman at Eliseo at Gehazi. Malalaman po natin na sa nangyari dito, ang Diyos ang siyang may control, plano. 'Di ba? Kung gagawa ka ng masama, kung ating labagin ang kalooban ng Diyos, ay hindi tayo magtagumpay. Kaya kagaya dito sa ginawa ni Gehazi. So dito lang po mga kaibigan ang aking pagbahagi sa 2 Hari chapter 5 verse 1 to 27. Tungkol po sa sakit ni Naaman. Hanggang dito na lang po ang aking pagbabasa at sa aking simple na naunawaan. Sana po ay meron po kayong natutunan and God bless po sa inyong lahat.